Hi guys, kamusta kayo, no? So, pasensya na, hindi ako nakapag-market review kahapon, no? Sabi ko mag-market review ako, pero yun nga, medyo na-busy, no? Pasensya na, pero habol ako ngayon. Last week hindi ako nakapag-market review, no? Ang dami ko rin ginawa. Pasensya ulit, no? Pero try natin balikan yung balikan pa ba natin yung nangyari last week o diretso na tayo sa market review ngayon? Sige, tingnan na lang natin yung bias last week, tapos saka tayo mag-proceed sa sa bias ngayong linggo, no? So, last week, anong petsa ba last week? Lunes. Wait lang. Madaming interesado. Binabantayan kung ano yung magiging movement ni JPY. Tingnan natin yung date last week. July 1. So, tingnan lang natin dito sa Telegram, tapos gawa tayo ng bias. So, July 1. Hindi ako nakapag-market review last week eh. So, or tingnan natin yung last week pa. Sige, ito na lang. Last week na, July 1. Ito yung July 1 na bias. So, update natin to. Para lang aware kayo kung ano yung current na bias ng market. And then kung nagsimula pa ba siya last week, tinutuloy lang niya ba yung current trend niya, or nag-create na siya ng bagong trend lang. Kita natin to. So, last week 4, 3. Okay, so 3 tayo sa cut. And then Euro +5. And then GBP -3. Well, JPY -6. So ito, long time to, -6 na. Pero currently, medyo humina. Meron pa rin, pero dahil nga nagkakaroon na ng mga breakdown, nawawala na yung H1 na -5. So NZD -3. And then USD +2. So ayan, ganyan lang. Ganyan lang kabilis gumawa ng bias, no? So filter lang natin yung bias column. Tanggalin natin invalid. Tanggalin natin yung gaps. Alam nyo na kung bakit, no? Tinatanggal natin yung mga gaps na yan. So ito yung bias ng Lunes, no? Tingnan natin kung itong AUD-JPY na buy is umangat nga talaga siya. Lunes to, last week, July 1. Ayan, July 1 to. July 1. Tapos yung NZD, kung tumaas talaga siya from July 1, and then ka-JPY, kung umangat talaga siya, Euro-GBP umangat. So dito, kung titingnan nyo dito, napakadaling malaman kung ano yung nagdadrive sa market. So sa AUD-JPY, dalawa yung nagdadrive. Yung pagiging strong ni AUD, and then yung pagiging weak ni JPY. And then sa AUD-NZD, ang nagdadrive lang dito is yung AUD, kasi si NZD neutral. Ayan, no? So, napakadaling malaman kung gusto nyo i-back to back yung fundamentals. Tingnan nyo lang kung ano yung nagdadrive sa AUD. Di ba? And then ka-JPY, neutral versus weak. Euro-GBP, dito 3 euro. Ibig sabihin, nagdadrive yung euro, no? Euro-GBP, neutral ang GBP. Euro-JPY, weak din yung JPY. Euro-NZD, neutral yung NZD. So, ang pinaka-nagdadrive dito yung euro, tsaka yung JPY sa EJ. Tapos sa GBP-AUD, neutral versus strong, no? So strong yung sa AUD, no? Kaya meron tayong sell kasi malakas si AUD. And then si UJ, weak. So ang umaangat si USD-JPY hindi dahil malakas si USD. Kung titingnan nyo, neutral si USD. So ang nagdadrag sa kanya yung pagiging mahina ni JPY. So kung titingnan nyo yung fundamentals, napakadali. Titingnan nyo yung fundamentals ni JPY, no? So kung may nagtanong noong nakaraan, hindi ko lang nagawa agad ng content, no, kasi nga busy ako. So kung ano daw ba yung titingnan dun sa forex calendar, kasi merong low, medium, tsaka high. Ang pinakamabilis na malaman kung alin sa kanila yung market mover, yung nagpapagalaw talaga sa kanila is yung major news, no. Yun talaga yung nagpapagalaw sa kanya.
Pero itong low tsaka medium, nagagamit din yan kasi nagiging indication din yan na pwedeng gaganda na yung major news or pwedeng sila rin yung domino effect ng major news. No? So, parehas merong benefit yan. Kailangan lang talaga sila ma-interpret ng maayos. Sige, para mas mabilis tsaka madali at para makabawi ako sa inyo. No, diretso na tayo dito. So, tingnan natin July 1, AUDJPY. So, July 1. So, July 4, 3, 2, 1. So, from July 1, umangat siya ng, ito yung July 1, umangat siya ng 116 pips. No? Pero, be cautious lang ngayong linggo, no? Kasi bago nagsara yung market last week, nag-sideways na siya. No? So, hindi pa rin natin to mapipredict. No? So, basta aware lang tayo na nag-sideways yung market. So, kung halimbawa, bumagsak yung market dito, tapos magkaroon tayo ng signal pababa, no? Pwede tayo mag-pullback play ng ganyan. Pero aware ulit tayo na merong structure dito. Depende talaga siya sa current bias, no? So bias lagi tayo sumusunod. Pero, yun nga, yun yung sinasabi natin na from July 1, kumita siya ng 116 pips, no? Next, AUDNZD, buy din siya nung July 1. So, refresh ko lang yung indicators, July 1. Tapos labas natin yung period separator. So, itong vertical line na to, ang tawag dyan, period separator. So, para malaman nyo kung nasaan yung hati ng period. Ayan. Tapos, ang shortcut keys lang yan, Control Y, no? Or kung MacBook kayo, Command Y. So, July 1, nagkaroon tayo ng buy bias dito. So, up to now, meron siyang running na 79 pips, you know. So, it's another win. And then next is KJPY, buy. So, ito very obvious to. Kasi kung nakaabang kayo sa JPY, yan. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, ang July 1 yan nandito. So, halos tumakbo lang siya, no, from July 1, ito. Tumakbo siya ng 105 pips, pero aware dapat kayo na nag-sideways na rin yung market ngayon. Katulad nung AUDJPY, no? So, bago nagsara yung market last week, no? Nag-pullback siya ng malalim. So, tingnan natin kung ano yung magiging current niya na bias. Mamaya, gawa tayo ng market review based sa ngayong linggong bias, no? Pero yun nga, tumakbo siya ng magkano? Tumakbo siya ng 116 pips, pero nag-pullback din siya 100%. No? And so, tingnan natin yan mamaya based sa current na scoring. Kasi ang tinitingnan natin ngayon yung July 1 pa. Okay? 1, 2. So, 2 araw. Ay, hindi. 3 araw pala, nag-rally. So, another 110 pips kung nakasakay kayo nung Lunes, July 1. Next is Euro GBP. So, itong tatlo na to, no, halos lahat, no, panalo. Almost running wins sila nung last week. Euro GBP buy, tingnan natin from July 1 ulit, no. Euro GBP buy. So, ito parang na-SL tayo dito. So, July 1. Oops. So, July 1. So, ito. So, galing dito, na-SL na tayo dito. No? Euro GBP kasi maliit yung range niya eh. Ayan, 27 pips lang yung movement niya kada araw. So malamang na-SL tayo dito. Pero maliit lang, mga 12 pips lang. No? Kung nag-SL kayo below dito sa swing, 26 pips lang. Pero yung tatlong wins natin kanina, dalawang more than 100 pips tsaka isang 79 pips. Okay. Pwede natin lagyan dito. Insert column. So, tamang pagkakalala ko, 116 pips, ito 79 pips, ito another 110 pips, ito 26 pips. Ayan. Euro JPY. So July 1, another buy. Galing dito.
169. So, tumakbo rin siya ng 206 pips na range. No? And then, Euro NZD, another buy. Euro NZD, July 1. So, galing din sa July 1. So, nag-shoot up siya ng 165 pips, no? So, kung nasakyan nyo to, pwedeng nag-TP kayo dyan or tinamaan yung PSL nyo dito, no? Pero isulat lang natin yung range, 164. Para lang makita natin yung potential na gains, no? Hindi naman absolute 100% yan kasi nga magkakaiba ng entry. Pwedeng pullback play or naghabol, no? Pero at least makita lang natin yung range ng bias kung ano yung probability niya. And then GBP-USD sell. So isa lang yung sell. Punta natin yung GBP-USD. GA. Default. Control Y. So, July 1, sell. So, nung nag-sell tayo sa July 1, yan. Alamang na-SL tayo dito sa swing nito, no? 47 pips. Okay? Pero ngayon, tingnan natin yung current na bias niya. Nag-sideways na rin siya, no? So, dito, galing sa opening, swing. Sarado na lang natin 50 pips, no? So, let's say na-SL tayo dyan, 50 pips. Out. And then next, last is UJ. So from July 1, wala, tumakbo siya ng 127 pips na, pero again, bago nagsara yung market, nag-create na siya ng trending down sa smaller time frame, no? So sulat lang natin to. So opening 137. Siguro para fair, sulat natin yung GBP-AUD as yung range na nabuo niya, pinakamalalim. GBP-AUD. So from July 1, opening. So umabot din siya ng 132 na ilalim. Kaya lang kasi, pagka losing ka, tapos nagbago yung bias, normally, wala, may SL ka na. Tapos mawala na rin yung bias. Diba? Pero, sige. Tingnan natin dito. Wala kasi na-SL ka na dito. So, dapat stop na dito. Diba? So, ganun talaga. Ayan. So, overall, meron tayong 736 pips. Again, hindi to absolute, no? Hindi 100% yan. Kasi kung halimbawa, i-assume na lang natin, 50% yung hit rate mo or winning rate mo. At least kalahati niya nakapitas ka last week. Kasi nga magkakaiba ng pasok eh. Pwedeng pullback play, pwedeng habol, pwedeng breakout, no? As long as nasa parehas na bias tayo. No? Kasi kung na-SL tayo, normally, kadalasan, no, nagbabago yung bias or nagre-re-entry tayo sa next pullback. Diba? So, nami-minimize yung losses. Ayan. So, tingnan natin ngayon yung latest na, no, na signal. Okay. Labas ko lang yung Telegram and then latest. So, ito na yung July 9. Okay. Ay, dapat tingnan natin yung Monday. Ayan. I-base natin dito sa Monday. Then, latest na lang natin kasi para fresh. Para yung mga kapanood ngayon, no, at least masabayan nila yung latest na bias. Sige. So, reset lang natin to. Nga pala, pagka natanggap nyo tong Excel file natin, please, wag nyo baguhin to. Gawa na lang kayo sa sarili nyong copy. Tapos, wag nyo na lang baguhin to kasi naka-formula na yan. Ha? Pwede kayong gumawa ng sarili nyong copy. Tapos, yun na lang yung baguhin nyo. Ayan. So, dito, positive 4. And then, minus 2. Euro, positive 4. GBP, positive 4. Euro, positive 4, patag negative 4 lang. Okay, so 4 minus 2, 4, 4, minus 6.
Ayan. So, mapapansin nyo yung JPY na wala na yung weakness nyo sa H1 pero aware pa rin tayo na overall weak pa rin siya. No? And then SED minus 3. And then minus 3. Okay. And then filter tayo sa bias. Tanggalin natin yung invalid. So, yung mga invalid na yan, sa hindi pa rin nakakaalam, yan yung strong versus strong, strong versus strong, or weak versus weak, or neutral versus neutral. Kasi nga, hindi tayo nag-trade ng parehas malakas, sideways ang market na. Hindi rin tayo nag-trade ng parehas mahina, ganun din. Parehas lang. Hindi rin tayo nag-trade ng parehas neutral. Walang reason para mag-rally yan. Okay, so yung mga tinitrade lang natin, yung malinaw na strong versus weak, or weak versus neutral, or isa lang yung nagda-drive, strong versus neutral, no? Or weak versus neutral, or vice versa. Sige, filter natin to. Then filter natin to. So halos lahat buy. Walang sell. And dami. Okay. So AUD CAD, buy. So punta na tayo sa chart. Gusto natin bumili ngayon. Asan yung pinaka reset? The possible pullback natin dito. Okay. So gusto natin bumili kasi uptrend yung bias, no? So makikita nyo, nag-bounce na siya dito. So dapat nakakuha na tayo dito. Either dito sa pullback dito or dito. Kasi nga pumapasok tayo sa wag lines, diba? So tingnan lang natin kung worth the risk to. Pag sinabi natin worth the risk, kailangan more than 50 pips yung TP. Kasi kung less than 50 pips, balato na natin sa mga scalpers yan. Ayan. So hindi ito pwede, no? So kahit na structure, maganda yung pagkaka-bounce niya, maganda siya tingnan sa structure. Pagka hindi worth the risk, hindi na natin pinapatos yan. No? So, ang worth the risk sa atin dito, either dito pa rin tayo pumasok or dito pa rin tayo pumasok, tapos extend lang tayo ng TP kung merong wag line sa taas. Pero kung wala nang wag line sa taas, wala tayong choice kundi maghintay sa next wag line. So, dito tayo mag-aabang. Nandito yung worth the risk natin. Okay? Malinaw? So, mas priority natin yung worth the risk kaysa sa precise entry. No? Kasi nga, very subjective ang precise entry. Next. AUD JPY, buy. So, ito yung nag-sideways, no? Ayan. So, although nag-sideways siya, dapat dito nakapitas na tayo. 1. Kaso 43 pips lang. Pinaka-tipin natin dito. Ayan, 43, 45. So, hindi natin to papatasin, no? So, pwede tayo maghintay dito, no? Or, meron bang wag line sa taas para dito natin siya pasukin. Tapos next wag line. Kaso wala. Hindi rin tayo makapag-logical TP sa taas kasi nga bitin. Diba? So, eto lang talaga yung logical entry natin. No? So, ang mangyayari niyan, ganyan. Okay. So, itong market review ko na to, hindi to pang newbie kasi nga hindi ko na kailangan explain bakit ganyan yung risk and reward ko. No? So, nandyan sa YouTube ko or sa Facebook, ang daming sample dyan. So, alam niyo na kung ilan dapat yung SL nito. More than 100 pips, 1:3. No? Mga 35, pwede na yan. Okay. Next. AUD NCD. So, titingnan nyo dito, halos lahat to AUD pairs. No? So, kung management na kayo or nag-risk management na kayo, pwede nyong hindi tayaan to lahat para pagka nag-against sa inyo sa AUD, hindi lahat talo. Di ba? Sa ngayon lang, para lang sa purpose ng market review, para gawan natin ang analysis bawat isa. No? Ngayon, kung management na kayo, pwede nyong hindi tayaan lahat dyan, yung AUD pairs. No? Budget lang kayo ng ilang trades para sa AUD, tapos dito Euro pairs naman. Ayan, Euro CAD, Euro JPY, Euro SED, Euro USD. So pwedeng isa or dalawa sa AUD, isa or dalawa sa Euro, tapos isa or dalawa sa GBP. Gets nyo? So halimbawa, ayan, nabilisan na, let's say 1,000 yung capital nyo. Tapos ngayon, nag-set na kayo ng rules. No, etong rules na to, very personal to. Pwedeng iba sa inyo. No, pwedeng mag-set kayo ng 2% rules per open trades. Overall na yon. So, kung 2%, no, pwedeng yung iba 3%, yung iba 4%, yung iba 5%. Depende sa personal risk appetite kasi yan. No? So, yung 2% is ng $1,000 is $20.
Tama? Yan yung 2%. So, ibig sabihin, kung matalo lahat ng trades niya, overall, talo lang siya ng $20. So, yung $20 na yan, sa 0.01 lot, approximately, kasi magkakaiba ang presyo ng pairs, no? Pero plus or minus yan, nasa 200 pips yan. 200 pips. Okay? Ngayon, kung halimbawa, nag-set kayo ng rules, 3%, let's say, 3%. So, ang 3%, $30. Okay? So, sa 0.01 lot, that is around 300 pips plus or minus again. Depende sa pairs kasi yan. Pero approximately, yan na yun. Ibig sabihin, yung lahat ng SL mo, magtototal siya ng 200 pips kung 2% yung nire-risk mo. So, 2%, sa 2%, $20, 0.01 lot, almost 200 pips yung overall SL. Sa 3%, $30, 0.01 lot ang lot size natin, lahat ng trades, nasa almost 300 pips yan. Ngayon, kung halimbawa 300 pips, so ibig sabihin, pwede tayo halimbawa lang, no, para mabilis lang yung explanation. Halimbawa, yung logical na SL natin is 50 pips each, no. So, kung 300 pips, ibig sabihin, pwedeng 6 na trades, no? So, yung 6 na trades na yun, pwede nating dalawa sa AUD, dalawa sa Euro, dalawa sa GBP. Okay? Pero ang pinakamatalinong paggamit niyan, kasi hindi naman pwedeng, okay, boss, alam ko na 6 na trades lang yung gagawin ko dito sa 3%, 300 pips. Alin dyan? Sa ilan to? Sa 12 pairs na yan, aling 6 ang pipiliin ko? So, ang pinakamatalinong paraan, gawin mo, lagyan mo ng pending orders lahat to. Kasi lahat yan valid eh. Merong bias yan. Maganda yung gap nila. Ang ganda ng bias nila. So, lagyan mo ng pending orders lahat yan. Ngayon, kung merong mauna natatamaan sa AUD pairs, let's say tinamaan yung unang dalawang AUD CAD tsaka AUD JPY, i-cancel mo na yung pending orders mo dito sa dalawa. Di ba? Kasi, kung halimbawa pipili ka na dito sa 4 na to, pinili mo yung dalawa sa baba, pero yung una pala yung unang dalawa sa taas ang tinamaan, edi sayang ng paghihintay mo, di ba? So, matalinong paraan talaga is lagyan mo sila lahat ng pending orders. Yan. Tapos kung merong tatamaan na dalawa, cancel mo yung dalawa. Same thing dito sa Euro. Lagyan mo sila lahat ng pending orders. Pag meron ng tatamaan na dalawa, cancel mo yung dalawa. Same thing dito sa GBP CAD. Para naka-money management ka, naka-risk management ka, naka-diversified pa yung risk mo. Hindi lang siya nakataya doon sa isang correlating pairs, di ba? Okay, balik tayo dito. Medyo lumalayo na naman tayo. So, ano yung last natin? AUD JPY. Nadadamihan kasi ako. Sige, AUD NCD, buy. Okay, AUD NCD, buy. Sige, gusto natin bumili. Pullback play tayo. So, 46 pips, hindi rin tayo dito. Eto kung titingnan nyo, napakagandang structure na pullback play nito. Dito rin, no? Pero hindi, again, ang rules natin is, ang priority natin is worth the risk, no? So, pwede natin siya pasukin dito, no? Kung nakuha natin siya dito, dapat ang TP natin, kailangan more than 50 pips. Yan. Tapos, boss, nandito na yung price ngayon. No? Aware ako na nandyan, merong structure. Di gawin mo, lipat mo na yung SL mo from negative side, ilipat mo na siya dito. Para hindi man siya tumuloy dyan sa structure na yan, hindi siya mag-TP, at least naka-positive SL na kayo. Okay, next. AUD USD, buy. Okay, buy. Tingnan natin, nag-bounce na siya dito sa wag lines, no? Pero, ang tanong, worth the risk ba siya? Di ba? So, 20 pips, 29 pips. Meron bang wag lines sa taas? Wala. So, ang logical dito na trade is dito. Ayan, so dito. Up to dito yung TP. So tama itong plotting natin dito. And then, 1:2 na lang tayo. Kasi less than 100 pips. Ayan yung kalahati niya. Yan na yung trades natin. Lagay ka ng pending order. Buy limit. Lagay mo yung TP. Lagay mo yung SL. Iwanan mo. Di ba? Okay, next. EuroCAD. Buy. So, ito yung pinaka-immediate na pullback. Target natin sa taas. Ayan, pwede na siya. Valid na, di ba? So, pwede na tayo dito mag-buy.
TP, 1:2, SL, 25 or 26 pips. Di ba? Next. Again, kung halimbawa nag-setup ka dyan ng ganitong setup. Kalahati. Let's say ganito yung setup mo. Tapos, pumasok ka, may bias. Ngayon na SL ka, tinamaan yung SL mo. Pero merong bias pa rin. So, gagawin mo lang, dahil merong bias pa rin, re-entry ka lang sa next structure. Kasi nga, na-establish na natin yung bias, tinetest lang natin lahat ng possible pullback area. Diba? Ganun lang. Di dahil na SL ka dyan, mali na yung bias. Hindi. Tinetest lang natin lahat ng possible pullback area. Okay, so tingnan nyo na lang kung ilan yung ratio base natin dyan. Okay, next. Euro JPY. Buy. Euro JPY. Ayan, so eto, ang ganda ng bounce niya, 100 pips. Diba? Okay, so kung gusto natin bumili dito, ganun pa rin. Abang ka pa rin dito. Dito sa area na to, yan pa rin yung TP natin. Okay? Huwag mo habulin yan. Next. Euro NZD, buy. So, Euro NZD, eto, simula pa kahapon, may rally up na siya, no? Euro NZD. 106 pips na dapat tayo ngayon. Pero kung papasukin pa rin natin to, pwede tayo mag-pull play dito. As long as this is more than 50 pips. Ayan. So, pwede natin. So, kumbaga, nag-start na yung rally, no? Nagkaroon siya, galing siya sa malaking rally up, nagkaroon siya ng correction, tapos nag-bounce na ulit siya, no? Ayan. Sunod lang tayo dito. Kumbaga, sakyan lang ulit natin yung continuation ng market. Continuation. Ngayon, kung may SL ka dyan, okay, pullback play ka ulit dito. Basta respect the bias tayo lagi. Okay? Next. Euro USD buy. Euro USD. Ayan, ang ganda ng bounce niya dito. Opening ng market, kaya lang hindi siya worth the risk. May wag lines ba sa taas? Okay, so pwede tayo dito mag pullback play sa immediate na wag lines. Then target natin sa next structure sa taas. Okay? So, another 116 pips. Ngayon, kung andito na yung market, let's say nasakyan mo, tapos nandyan na yung market, lipat mo lang yung positive SL mo sa positive side. Okay? Kasi baka hindi magdumiretso katulad ng nangyari dito. Di ba? At least, naka-positive SL lang kayo. Kung nakuha nyo siya dyan, at least naka-positive SL kayo dito or dito. Di ba? Next. GBP CAD buy. GBP CAD. GBP CAD. Okay, buy. Okay. So gusto natin bumili. Ayan, ito yung pinaka-immediate pullback. 39 pips, 74. So pwede tayo mag 1:2 dito. Okay? So pulutin natin siya dito. Pag nandiyan na yung market, andito na. Ano lang tayo? Mag-positive SL lang tayo. Okay? 1:2. Okay? Next is GJ. Buy. So sa GJ, ayan. So natin bumili. Refresh lang natin yung indicators. So natin bumili. Kung hindi ka nakakuha dito, kung nakuha mo yan, meron ka ng 116 pips. Ayan no, ilang beses siya nag-bounce dito. Dalawa na. So dapat nakadalawang TP na tayo dito. Pangatlo na to. Di ba? Next. GBP LCD. Indicators. Refresh. And then, gusto natin bumili.
May wag lines ba sa taas? Wala na. Okay, so ito na yung pinaka-logical na TP natin. Ito, no? Kung dito tayo papasok, ayan, pwede na yan. Pwede na dito, kung ma-SL ka dyan, next wag lines ulit. Katulad ng nangyari dito. Ayan, kung na-SL ka dito, next dito ka na pasok. Kung na-SL ka dyan, next dito ka na pasok. Next. GU, okay, last. GBP USD. Okay. So natin bumili, may wag lines ba sa taas? Wala na. Okay, ito yung immediate na pullback. Target natin, 59 pips. Pwede na natin i-test yung market dito. Again, take note sa sinabi ko, tinetest lang natin yung pullback. Okay? Hindi 100% yan. Nakita nyo naman kanina yung nireview natin yung bias last week. Diba? Out of 8 signals ba yun? Meron 2 talo. So normal yun. Okay? So kung dito, meron tayong 58 pips, 1:2. 1:2 lang yan. Kung may SL ka dito, re-entry lang ulit dito. Kasi nga na-establish na natin yung bias eh. Kung meron talagang big players dyan, hindi naman mag-take profit na 50 pips yan eh. Okay? Ayan. So tingnan nyo na lang yung ratio. Okay? So yung SL nyo dito, etong SL nyo na yan, okay? Eto lang yan, no? So meron ka pang kikitain na magkano. Di ba? 75 pips na malinis. Okay. So wakas, nakapag-market review din. Alright guys, yun lang, no? Pasensya na pag na-debilate yung mga ganito ko, no? Again, hindi naman to mandatory siguro, no? Para sa akin. Hindi naman siguro to, obligado, no? Pero yun lang. Message lang kayo pag may tanong kayo, no? And then doon sa mga nagre-request ng indicators, no, sabi ko babalikan ko kayo ngayon. Try ko kung makapag-code ako mamaya, isend ko sa inyo yung files. Alright guys, yun lang, and God bless, and hopefully makabawi tayo, no, yung mga ipit, no. So, God bless guys, bye!